Mga bossing, so magandang araw sa inyo lahat. So for today's video natin mga bossing, ay tutorial share ko naman sa inyo is kung paano natin makukuha yung pinakamagandang timing ng karburador. So kung paano nga ba siya makuha yung pinakamagandang air and fuel mixture, kung paano yung tamang pagka-timing ng ating mga karburador. So itong video ito mga bossing is para sa mga stock lang mga bossing. Stock lang po na makina, stock carb, kung paano natin kukuha yung pinakamagandang air and fuel mixture ng ating mga motor. Okay? So ito ay pwede nating i-apply sa kahit anong karburador mga bossing na stock. Okay? Sample lang po natin dito, Koso Carb, pero i-demo ko lang sa inyo is paano ita-timing at paano kukuhanin yung pinakamagandang air and fuel mixture mga boss. Pakadami na kasi nagko-comment sa atin at nag-message through PM kung paano yung tamang pagta-timing at pag-tuning ng ating karburador. So shoutout na pala kay Boss Kyle. Ayan. So sana umabot tong video na to kasi matagal na nating hindi nagawa yung video. Naipangako ko sa kanya nagagawa ko ng video para matiming niya yung kanyang carburetor. Okay, so sana aabot pa Boss Kyle. Ayan. Shoutout po sa inyo. Okay mga boss. So ayan, ito yung ating carburetor ng Koso. Okay, so paano nga ba natin makukuha yung pinakamagandang air and fuel mixture ng ating mga carburetor? Ang motor natin mga bossing na di-carburetor ay meron po tayong tinatawag ditong idle. Ayan. So, ito yung minor ng ating motor, ng ating karburador. At syempre, sunod dyan is meron tayo laging air screw. Okay, so yung air screw natin, ito dito tayo kukuha ng pinakamagandang timing. Ngayon, so paano siya gamitin? Okay, so sabi ko nga, ang strategy na to is po pwede po natin gamitin sa kahit anong unit, kahit anong stock na karburador. So, kung gaya na kay Boss Kyle, dito yung adjustan. So, mas maganda, dilihensya ka ng mga ganitong tools. Yung maliit lang. Kasi 'di ba ang karburador ng Barako is nasa ilalim. So mahirap siya i-timing. Ayan, so ganyan mo lang siya i-timing at make sure na dapat yung ating mga air screw ay nagagalaw. Okay, kapag ang air screw natin ay hindi nagagalaw, nonsense po ang ating magta-timing, hindi natin mata-timing niya. Kahit anong gawa po ninyo na paglilinis sa inyong karburador, ay hindi po natin mata-timing ang ating karburador. Okay? At siguro din po ninyo na syempre may response po ang inyong karburador. Okay? So, paano ba yan? Parang ganito lang yan mga boss. So, ang gagawin lang po ninyo mga bossing is ilagay lang po muna ninyo yung adjustment ng ating air screw. Saan man parte ng karburador nakalagay yan mga bossing, ipasok lang po muna ninyo ang inyong air screw. Isagad lang po ninyo mga bossing. Ayan. Isasagad lang. Then, ang gagawin lang po ninyo mga bossing is ganito lang. Okay? Ayan. So, sana mag-focus. Ayan. Ang bilang yan mga bossing is pag umikot tayo ng ganito, ang bilang po niyan ay kalahati. Okay? Pag inikot pa ulit natin yan, dito, isang buo na yan mga bossing. So, ang bilang niyan is 1. Kaya pag bumilang po kayo, 1, 1 and a half, okay? Then 2, 2 and a half, ayan, 2 and a half, ikot ulit, 3. Ikot ulit, 3 and a half. Okay? So, sa mga standard na karburador, yan po yung pinaka basic na timing na po pwede natin pagkuhanan. Yan lang muna. Okay, then pandarin po natin ang ating mga motor mga bossing. Pag napandar na po natin ang ating mga motor mga boss, ang gagawin lang po ninyo mga bossing is tataasan lang po ninyo na kaunti ang ating idle. Let's say nasa mga 2,500 or 3,000 RPM. At kapag umaandar na inyong motor ng gano'ng kataas yung idle mga bossing, tayo kukuha ng tamang timing. So ang gagawin lang po ninyo mga boss, subukan lang po muna ninyo ipasok yung ating air screw. Okay? So kapag ang air screw natin mga bossing, kaya nasabi ko sa inyo mga bossing, dapat yung ating air screw ay nagagalaw. Okay? Ang gagawin lang natin mga bossing, high RPM, mataas natin. Hindi naman ganun kataasan mga bossing. Dito ay kaya natin itinataas yung ating idle speed is para malaman natin yung response ng ating makina. Okay? So, ang gagawin lang po ninyo, naka-standard po kayo, 3.5 yung sukat o yung ikot ng inyong air screw. Okay, so try muna natin. Dahan-dahan po yung pag-iikot niyan mga bossing. Palabas. Okay? Subukan lang po ninyo ilabas. Dahan-dahan lang. Hindi po yung biglang ikot ang pag-adjust yan. Dahan-dahan po yan. At mapapansin po ninyo sa inyong karburador, maaaring tumaas ang RPM or maaaring bumaba. Ngayon, kapag ang RPM ng inyong unit mga bossing ay pagkalabas ng inyong air screw is bumaba, ang gagawin po ninyo, ibabalik po ninyo at ipapasok ulit ninyo.
Okay, pasok lang po ulit at hanapin po ninyo yung isang pinakamataas na RPM. Okay, ganun din po ang sistema nun. Kung halimbawa, naka 3.5 yung ikot ng ating air screw, pag nilabas natin, napapansin nyo, pataas ang RPM. Dire-diretso lang po yung paglalabas, dahan-dahan. Habang tumataas yung RPM, tuloy-tuloy yung paglalabas natin ng air screw. At kapag nakuha na po natin yung pinakamataas sa RPM, okay, let's say nakuha na natin yung pinakamataas sa RPM, pag ikot natin, bigla po yung bababa. Gagawin lang po ninyo, ibalik po ninyo doon sa pinakamataas sa RPM. Pag nakuha na po ninyo na pinakamataas sa RPM, saka po natin ibababa ang ating minor sa tamang minor na 1,500 or 1,000 RPM. Yun po yung pinakamagandang timing ng ating karburador. So let's say naman na tinatiming natin yung ating air screw. Ang problema, walang response. It's either kahit anong ikot ang gawin nyo or halimbawa ay tanggal na yung air screw. Ayan, halimbawa nabunot na yung air screw nyo. Halos tanggal na talaga. Ayan, ganyan. Nabunot na, wala pa ring response at hindi siya namamatay. Di kaya naman hindi siya nag-high RPM. So, ibig sabihin may problema po yung inyong karburador. Dapat mga bossing, ang karburador, ang pinakamagandang ayos ng karburador is kapag pinapasok natin yung ating air screw, lalo na halimbawa naka 3.5 tayo, let's say 3.5. Ipinasok natin yung ating air screw, okay, naandar ang unit, di ba? Naandar ang unit, mataas ang RPM, ipinasok natin ang air screw, isinagad. Sagad, sarado. Pag sarado ang air screw, mga bossing, dapat po ang inyong unit, medyo mataas ang RPM, dapat po ay bababa na halos mamamatay na ang inyong makina. Okay? So, kapag naisagad na po ninyo, sagad ulit, ilabas po ninyo ulit, dahan-dahan. Ayan. So, ito po yung isang technique, mga bossing, ng pagka-timing. Okay? Gawin po ninyo, panda rin, high RPM, mataas yung minor, isagad, yung tipong mamamatay na ang inyong makina, ilabas po ninyo. Ayan. So, kahit hindi na kayo magbilang, mga bossing, kung ilang ikot yung inyong gagawing air screw, ang gagawin lang po ninyo is hahanapin lang po ninyo yung isang pinakamataas na RPM. Okay? Let's say, ito na, pinakamataas sa RPM. Sa dalawang ikot lang, tumaas na yung RPM. Pag-ikot mo ulit, biglang bumaba. Balik muli lang doon. Yun na yung pinakamagandang timing nun. No need mong hanapin or mag-standard. Halimbawa ng 3.5, 5. Kasi iba't iba po ang konsumo o di kaya yung performance ng ating makina. So kaya sabi ko sa inyo, pag magta-timing po tayo ng ating karburador, is hahanapin natin yung pinakamagandang RPM or yung pinakamataas sa RPM na makukuha natin doon sa ating air screw. So hindi, ang pinaka-basic nga lang natin mga bossing is 3.5. Doon lang tayo nag-uumpisa. Pero ako, pag ako nagta-timing talaga, high RPM, taas ang minor, sagad, sarado. Sasarado ko yan. Pag nasarado ko yan, tipong mamamatay na yung makina, dahan-dahan ko siya ilalabas. Hahanapin ko yung pinakamataas sa RPM. Pag-ikot ulit, bumaba ulit, nag-drop, balik ulit sa pinakamataas, baba ang minor. Ganun lang kasimple mga bossing, yung pagka-timing at paghahanap ng pinakamagandang air and fuel mixture sa ating mga motor. Okay? So, ayun lang mga boss. Sana meron kayong nakuha at meron kayong natutunan sa ating video. Okay? Sa mga susunod na video natin, yung mga katanungan ninyo, gagawin po natin yan. Okay? Ride safe mga bossing.